Sa darating na Sabado, wag na magulat kung maranasan nyo ang pagsara ng mga ilaw sa iba't ibang parte ng bansa. Hindi po yan brown out. Oo nga, taon ang ginagawa ng bansa ang pagsara ng ilaw sa loob ng 1 oras bilang pakikisa sa taon ng Earth Hour. Worldwide campaign po ito upang bigyang importansya ang paggunita sa climate change. At bagong mukha ng Earth Hour Philippines ang bisita natin ngayong umaga. Oo, siya walang iba kundi hindi na natin kailangang i-introduce pa, di ba? Kilala natin siya. Napaka-active nito ngayon. Iba-ibang klaseng advocacy. Yes. Mikey Cojuangco Jaworski. Good morning, Good Mikey. morning. Good morning. Good morning. Thank you Nice for to be coming. here. At syempre kasama rin natin ngayong umaga ang Vice Chairman of the Board and CEO ng Worldwide Fund Philippines, si Ginoong Lori Tan. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga sa inyo. Good morning po. Ayan. Salamat po sa inyong pagbisita sa amin dito. So, saan po ba nakasentro yung aktibidad ng WWF Philippines ngayong taon? Actually, this year, as of yesterday, mga 130 events na ang nakaplano. So, hindi lang isa. Every year, palaki ng palaki yan. Palaki talaga ng palaki. Palaki ng palaki. So, kahit saan kayo sa Pilipinas, may event. At saka sa tingin ko, ang sentro ng event na to talaga ay mga tahanan natin. Kasi ang hinihingi naman ito kung ano ba yung itataya ng bawat isa sa atin. And the easiest place to start is in our own home. Ito naman, ano naman, bukod sa iba mong pang pinagkakaabalahan, ano yung nagtulak sa'yo para supportahan yung Earth Hour? Nung college kasi ako, ang unang grupo naman na sinalihan ko ay isang environmental group. So, siguro matagal na talaga nandun yung awareness na hindi pwedeng, kung ano yung ginagawa natin ngayon, basta itutuloy natin yun. So, nung nilipitan ako ng WWF, parang napaka-natural lang na umoo ako. Sa tingin ko, yung mga pinapasukan kong advokasya, kasama na rin doon yung pagtulak ko sa sarili ko na gawing ganon yung buhay ko, na sundin ko rin yung mga sinasabi ko. At ano ba yung mga dapat i-turn off o switch off sa Definitely Earth Hour? everything unnecessary. Diba? As much as you can. Kung ano yung sa tingin mo Pwede isang namang hindi oras mo, naman. hindi mo nagamitin. Bakit si Mikey ang napili ninyo? Ang daming katangian si Mikey na talagang nakikita mo sa mga nagmamahal sa mundo natin, no? Sa conservation. Bukod sa aware siya dahil nakita niya ang daming parte ng Pilipinas, no? At alam niya yung unang-una yung family background niya sa politics, yung background niya sa conservation and environmentalism. Tsaka mautak si Mikey. Magaling siya mabilis ang pick up And she's a very good spokesperson. Oo. Tsaka ang mga panibagong paraan, kailangan yung mga mabilis ang pick up. Dahil silang mauuna Napaka-credible niya. Na Ay, parang totoo. pagka siya yung nagsulong ng advocacy. pumapalakpak na yung Pero kinoconvince ko pa siya mag-diving. Sila ni Dodot mag-diving. Oh, you should try it. Yeah, I would love to. Nako, baka isang araw si ano naman siya, pag nag-diving naman to, baka hindi mo na mapigilan. Malamang, Nakita na niya malamang. yung beauty, di ba? Sa ilalim ng mga dagat. Nag-pledge ka na magbibigay ng 500 seedlings. Kung may 500 na tao ang titigil sa paninigarilyo sa loob ng 5 araw, bakit ito yung naisip mo i-pledge? Siguro kasi first time ko rin gumawa ng I Will If You Will. So sabi ko, kailangan talagang makabuluhan. Ganon, di ba? Tsaka, ewan ko siguro yung, sabi ko nga, parang masyado yatang naging mahirap yung naging challenge ko. Pero yung panahon kasi na yun, parang napakaraming pangyayari na talagang napunta sa paninigarilyo. Kasi yung isa sa pinakamalapit naming kaibigan, namatay yung father niya from emphysema. Just a few days before. So, naging connected yon. Si Dodot dati nagsisigarilyo, but So, he nag-stop na stopped. So, sabi ko, ang laking bagay nung tumigil siya, hindi na yung sandali lalabas siya, tapos iiwan niya kami mag-iina para magsigarilyo. Yung gano'n, parang maraming nagbago na for the better. So I said, it's something that means something to me personally, but at the same time, I wanted to personally have also an environmental impact. Kasi pwede ko naman sabihin, sasakyan ko yung kabayo ko na nakapanda suit ako, pero sabi ko, ano yun, dun sa part ko, kailangan, kung hihingi ako ng sakripisyo sa iba, kailangan mauna ako. So yun ang naisip ko kasi
minsan, pag nasa aeroplano ka, makikita mo, kalbo na yung mga bundok. Yes, Ganon, oo. no? So, I felt close to that. And so far, gano'n na karami yung nag-pledge na Hindi ko pa titigil sa alam as of, paninigarilyo? hindi pa ganun karami. So, Paano kung lumampas sa 500? Ay, di lalampas sa 500 yung seedlings. So, okay lang yun kay Mikey. I'm sure okay lang yun. Basta mas maraming magpa-pledge. Yes, sa diba? sa Basta ba paninigarilyo, makatulong ako, diba? basta may significance talaga yung naging pledge ko. Sir, so far, gano'n nakalaki yung contribution ng Earth Hour dun sa environment sa buong mundo, yung impact nito? Sa tingin ko kasi, may connection ito sa nag-accelerate ng mga impact ng climate change. Dito sa Pilipinas, halimbawa, yung nangyari sa Davao, nung Pablo, yung nangyari sa Manila, nung Habagat, yung nangyari sa Cagayan de Oro, nung Sendong. Pag ididikit mo yan sa Earth Hour, parang malinaw na malinaw, meron talagang kailangan tayong gawin, paghandaan, di ba? Hindi lang yung Earth Hour. Ang Earth Hour, sagisag lang yan. Hindi lang tanda. Bakit natin, for example, sineselebrate ang Rizal Day sa December 31? Dahil yung bayang araw na pinatay siya? Hindi sineselebrate natin yung buhay ng tao. Di ba? Buhay ng isang bayani. Ganun din ang Earth Hour. Parang tanda lang yan. At sana, hindi maipako yung utak natin sa oras na yan. Ang mas importante, katulad ng suot ni Mikey ngayon, how to go beyond the hour. Oo. Pero ang nakakatuwa nito, taon-taon naman talagang dumadami ho yung nakikiisa, di ba? Kaya lang, medyo sumasagad na nasa halos lahat ng cities and towns na. Medyo wala na tayong mapupuntahan. Kaya kailangan talagang siguro, instead na padami ng padami, quality rather than quantity. No? So, ibig sabihin, talagang naging aware na rin yung mga tao. Palagay ko, And kasi they participate. nararamdaman talaga. Ay, 5 taon na ho nakikiisa yung Pilipinas sa pagdiriwang na ito, no? Ano yung natin, nakikita ho nating nagiging impact nito, yung nagtutulak sa mga Pilipino para mas lalo pang gawin ito? Actually, ang nakikita kong pag-advance ay hindi masyado sa pagdiriwang ng Earth Hour, kundi sa mga aksyon na climate adaptation. Katulad ngayon, nung araw wala tayong climate commission, ngayon meron na. Nung araw hindi pa nagpaplano ang mga local government, so paano silang magdi-disaster response, preparedness, ngayon meron na. Yung mga korporasyon, yan, malaking pagbabago yan. Dumadami ang mga korporasyon at tumitingin anong mga dapat gawin para maging manatiling malusog ang ekonomiya ng Pilipinas at hindi tayo mapipilay sa bawat bagyo. Ang dami nang nag-iisip kung ano yung tamang paghahanda ang kailangan gawin. Yun ang pagbabago na. Mikey, sa tingin mo talagang dapat lahat tayo magkaroon ng dito, yung... Yes, may taya talaga tayo. Well, para sa akin, ang personal experience ko naman sa Earth Hour, first I heard about it, tapos sabi ko, ano yun? Ano yung Earth Hour? A few years ago, nung nag-umpisa pa lang siya. Ha? Papatayin mo lahat ng ilaw mo, ganyan-ganyan, ha? Parang hassle, di ba? Ganon. Pero, sige, makiisa tayo, tingnan natin kung ano to. Ginawa namin, hindi namin naramdaman na lumipas na yung isang oras. So, andali pala, kaya pala. And I think yun lang siya, kumbaga, kickstart ang Earth Hour for us to realize na kaya pala natin. Pero yung nakalagay sa'yo, go beyond the hour, sa tingin mo, apart from switching off, yung mga whatever na pwedeng i-switch off, ano pa yung mga pwedeng magawa ng mga Pilipino? Para It's in our talagang lifestyle, pangalagaan? di ba? Sa lifestyle natin. Ano ba ang kaya ko? Ano ba, how far can I challenge myself? At kahit hindi siya napakalaking bagay o challenge, kung gagawin ko at talagang gagawin ko ng part ng lifestyle ko, ng lifestyle ng pamilya ko, I was able to make a contribution. Kasi hindi naman natin sinasabi na baguhin natin yung buong buhay natin at magpakahirap tayong lahat. Hindi naman yun yung hinihingi. Pero so far, based dun sa mga travels mo abroad, ano ba yung difference ng ugali ng ibang mga foreigners sa paraan ng pangangalaga sa kalikasan compared to us Filipinos? Siguro mas aware sila. So, kahit sa maliliit na bagay, siguro may difference din because mas malamig sa ibang bansa, dito mainit, yung mga nagpapatay lang ng sasakyan habang nakapark, things like that. Mas conscious sila, mas aware sila. I think definitely with the garbage, segregation, recycling. Ang dami pwedeng gawin. Ang dami pa, di ba? Hindi pa natin naumpisahan actually. Pagtitipid lang ng tubig Alam mo, yung everyday, di ba? Pag nag-open ka ng gripo mo, tapos biglang tuloy-tuloy lang. Di ba? Yung kapag naman nagtutoothbrush ka lang. Sasanay
tayo. Bukas Napabother talaga ako ng ganun. Kapag nakikita ko na nagtutoothbrush ka, Hindi tapos naman ginagawa tumutulo yung Alam mo, kapag tubig. kami sa may napupuntahan ako yung mga public restroom, yung sa pagpasok ko, yung bukas yung gripo niya, ay, parang, pwede namang, hayaan mo sila, ba't nila kinalimutan? Pero hindi, parang meron kang may responsibility ka Patay mo yung gripo kasi sayang yung tubig. Diba? Besides, natatakot tayo na baka dumating yung araw Ay, na nako. wala na talagang Parang lumabas hirap isipin, kahit wala na isang tayong drop tubig. man lang. Diba? Actually, tama yung sinasabi mo Dahil isang bagay na medyo sometimes nakakalimutan natin, binayayaan tayo ng demokrasya. At ang pinakabuod ng demokrasya ay hindi lang yung kalayaan, kundi yung partisipasyon. Dapat kasama tayo lahat sa solusyon. Yun ang demokrasya. Lahat tayo may responsibilidad. Hindi naman akin yan. Oo, tama. Wala kang pakialam. Di ba lagi kang may pakialam? Oo. Makialam ka. Pakialam ka, oo. So ano pa po yung ibang mga proyektong pinagkakaabalahan ng WWF? Ang mga proyekto po namin ay magmula norte sa Ilocos hanggat sa Tawi-Tawi. Kung i-describe mo, siguro ang mga tutok dyan pagkain, food security, tubig, water efficiency, water security. Kasama dyan ang power dahil hindi aabante ang ekonomiya natin pag walang kuryente. Pero kailangan yung tamang klase. Access, dahil nakita natin kung gano'ng kalaki ang perwisyo sa bayan, bawat beses na may baha. Access, so kailangan all-weather access, seaports, airports, Pagkatapos po yung land use. Dahil palaki ng palaki ang populasyon natin, hindi naman lumalaki ang Pilipinas. So kailangan tignan natin, how do we produce more with less to feed our country? Pagka nakakakita ako, parang wala namang taniman ng mga pananim. Parang nalulungkot ako. Paano pag naubos na yung lupa Paano dahil yun? purtahin na? Paano yun? Nako, di ba, Mikey? Yes, of course. Tsaka yung mga concerns na sinabi ni Sir Lori, hindi natin iniisip na konektado to sa kalikasan natin. But actually, napakalaki ng connection niya. So, imbitahan na natin yung mga kababayan natin para makilahok doon sa Earth Hour natin. Mikey, ikaw muna. Okay, sige po. Unang-una, maraming salamat sa inyo for giving us this opportunity. At itong Sabado na po, 8:30 p.m. to 9:30 p.m., huwag po natin gamitin ng kuryente na hindi naman po natin kailangan. Pero gaya po ng nakalagay dito sa suot ko, let's go beyond the hour. Sana gumawa din po tayo ng paraan para malaman natin kung ano po ba ang pwede natin gawin para matulungan ang ating kalikasan. At sa ganon, matulungan din po ang ating mga sarili at ang kinabukasan ng ating buong mundo. This is for our whole planet. Hindi lang to para sa pamilya natin or for our country. Sa mga anak, sa mga Yes. susunod Di na para sa henerasyon. buong mundo. Mr. Loitan? Bukas po, sa Sabado pala, Earth Hour, March 23, 8:30 ng gabi. Kung saan po kayo, sana turn off your lights, join us here. Remember, sa ayaw natin sa gusto, we only have one future. We only have one future. And wherever you are in the world, mangyayari ito kung hindi natin may address ang climate change. Remember, climate change, we started it, we can stop it. This is the first step. Okay, maraming Thank you salamat. so much. Miss Mikey Cojuangco Jaworski at kay Ginong Lori Tan para po sa pakikipagkapihan at kwentuhan niyo sa amin ngayong umaga.